Mga bay, Amerika umatake na nga sa China. Alamin kung gaano nga kalaki ang huling epekto ng pag-ataking ito ng Estados Unidos na halos magpabagsak nga sa maraming sektor ng People's Republic of China. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng komunistang bansa at ng Estados Unidos sa bahagi ng Indo-Pacific region. Ang buong kwento, dito lamang yan sa aking channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Mag-subscribe ka na rin para sa araw-araw na video na kagaya nito. Samantala mga bayno, sinabi ng China na ipaparalisan nito ang mga aircraft carriers crime group ng United States gamit ang pinakabago nilang carrier missile. Bansang Canada tutulong na rin sa pagdepensa sa Pilipinas sa gitna ng mas umiinit na tensyon sa pagitan ng China at ng ating bansa dahil pa rin sa isyu sa West Philippine Sea. Sa ngayon nga mga bay ay nagsasagawa ng ika-7th Multilateral Maritime Cooperative Activity ang mga bansang Canada, Estados Unidos at Pilipinas sa loob mismo ng ating exclusive economic zone kung saan lalawak nga dito ang mga air and naval assets ng tatlong mga bansa. Tuloy-tuloy pa rin mga bayno ang pinapakitang suporta ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. At nagpahayag na nga ang mga ito mga bayno na handa silang suportahan ng ating bansa sa kabila ng mas tumitinding tensyon sa bahagi ng West Philippine Sea dahil pa rin sa mga agresibo at delikadong aksyon na isinasagawa ng China. Naganap ang mga aktibidad na ito mga bayno ilang araw lamang matapos magkaroon ng maritime exercises ang Pilipinas kasama ang mga bansang Australia at Japan. Sa statement ni Romeo Browner Jr. mga bayno, ipinapakita ng tatlong magkakaalyadong bansa sa aktibidad na ito ang collective commitment para mas palakisin ang regional and international cooperation bilang suporta sa ligtas at bukas na Indo-Pacific region. Ayon naman sa mga mambabatas ng ating bansa mga bayno sa nalalapit nga na pagkakumpleto ng Visiting Forces Agreement o VFA ng Pilipinas at Canada, malaki ang may tutulong nito para mas palakasin pa ang kakayahang pangdepensa ng Pilipinas. Habang isinasagawa nga ang multilateral maritime exercise na ito mga bayno, namataan ang mga Chinese warships sa loob mismo ng ating exclusive economic zone. Ito nga yung isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mas napapadalas ang mga military drills ng Pilipinas kasama ang mga kaalyado nitong bansa. Sa kauna-unahang pagkakataon naman mga bayno, simula nang muling maupo bilang Pangulo ng Amerika si Donald Trump, idineploy sa Taiwan Strait ang dalawang US Navy ships na talaga namang ikinagalit ng China. Ipinadala ng Estados Unidos ang dalawang guided missile destroyer na ito sa bahaging ito ng Taiwan para magsagawa ng routine North to South Taiwan Strait Transit. Ayon kay US Indo-Pacific Command spokesperson Matthew Kamer, ang transit sa pagitan ng East China Sea at South China Sea ay matagal ng kalakaran kung saan mayroong freedom of navigation ang maraming mga bansa base na rin sa international law. Hindi nagustuhan ng China ang aksyon na ito ng Amerika mga bayno kaya naman i-deploy din ng Chinese military ang Eastern Theater Command patungo sa parehong teritoryo. Ayon naman sa Chinese military, naka-high alert ang kanilang Navy at Air Force dahil nga sa isinagawang pagdaan ng US Navy vessels sa Taiwan Strait. Alam naman natin mga bayno na matagal nang inaangkin ng China ang Taiwan na isa namang matibay na kaalyado ng bansang Amerika. Lantara namang sinabi ni Chinese President Xi Jinping na handa itong kunin ang Taiwan kahit gumamit pa nga ito ng puwersa. Ito ang dahilan kung bakit naman naging mas madalas ang mga routine maritime activities ng US Navy sa bahaging ito ng Taiwan para ipakita ang suporta sa karapatan ng kanilang kaalyadong bansa. Dito ay nagkaroon na nga ng close encounter ang mga Navy vessels at mga Air Force unit ng China at ng Amerika. Ayon pa nga sa Beijing, ginagawa raw nila ang mga ganitong aksyon para masiguradong mapanatili nila ang kaayusan at katahimikan sa Indo-Pacific region.
Sinabi naman ng Taiwan Defense Ministry na nadetect nga nito ang 7 People's Liberation Army ship at halos nasa 30 warplanes ng China na paikot-ikot sa kanilang teritoryo. Dahil naman sa mas tumataas pa na tensyon sa pagitan ng China at US mga bayno, mas binibigyang prioridad ng Beijing ang pagpapalakas ng kanilang military capability. Sinabi naman ng dating US Defense Secretary mga bayno na ang gera kontra China ay nalalapit na talaga namang hindi na raw maiiwasan. Ang dalawang superpowers na bansang ito ay parehong nag-aambisyon na magkaroon ng malawak na impluwensya sa bahagi ng Indo-Pacific region. Dahil nga sa banta ng pagsakop ng China sa Taiwan mga bayno, malaking posibilidad na mauuwi nga sa malawakang digmaan at tensyon at kaguluhan na nagaganap ngayon sa ating mundo mga bay. Alam ng China mga bayno na crucial para sa Amerika ang mga aircraft carriers at mga destroyers nito. Kaya naman nag-i-stock na ng mga anti-ship ballistic missile ang China na binansagan nga nitong carrier killers. Ang main purpose nito mga bayno ay upang iparilisa o wasakin ang mga aircraft carriers ng Estados Unidos. Ayon naman sa report ng Global Time, nagkaroon ng sunod-sunod na pag-atake ang Amerika sa China na talaga namang naging malaki ang pinsala sa komunistang bansa. Kasama umano sa mga tinarget mga bayno ang mga government agencies, education facilities, scientific research, national defense and military industry at maging ang mga transport sector ng China. Lumabas noong nakarang taon mga bayno ang mga ebidensya na tinarget ng mga pag-atake ng CIA ang defense and research related objective ng China. Naging mastermind ang Amerika sa pagsasagawa ng mga cyber attack sa China sa mahabang panahon. Sa kasalukuyan mga bayno ay nagbabatuhan ng mga patutsada at nagbibintangan ang mga bansang ito. Kasabay naman nito mga bayno ang pagdideploy nila ng mga pangmalakasang fighter aircraft at maging mga Navy vessels na talaga namang lubhang nakakabahala sapagkat isang pagkakamali lang ay maaari nga itong humantong sa isang malawakang digmaan at talaga namang makakaapekto ito sa maraming mga tao. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguraduhin mag-subscribe. I-like na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ito si Tito Nobs at maraming salamat sa patuloy na pagsusubaybay sa aking channel.